Pinayagan ng COMELEC ang paghahakot ng mga lokal na opisyal na mga botanteng magpaparehistro. Wala naman daw illegal dito ayon sa isang election lawyer, pero posible pa rin daw itong maka-impluwensya sa mga botante pagdating ng eleksyon. May report si Micaela Papa. Unang araw pa lang, pila na ang inabot ng mga botanteng nais magparehistro sa mga COMELEC office tulad ng isang ito sa Quezon City. Bukod kasi sa tinatayang 3 milyong bagong botante para sa 2016 elections, 9.6 milyon ang mga dati pang rehistradong botante na kailangan pang mag-biometrics para manatili sa voters list. Alinsunod sa RA 10367 o ang Mandatory Biometrics Registration Act of 2013. Pero mas mabilis pa rin daw ito kaysa sa karaniwang eksena ng mga naghahabol sa huling araw ng registration. Mas mabilis nga ngayon. Just like before, talaga umuwi na ako sa pagod. Ngayon, very fast. This is very good dahilan gradual ang dating nila, maaasikaso namin masyado, both COMELEC and the public hindi mahihirapan. Ang dagsa ng mga magre-rehistro nakita rin sa lungsod ng Maynila at sa iba't iba pang bahagi ng bansa. Nagpakalat pa ang COMELEC ng 500 voters registration machines o VRM para sa pagkuha ng biometrics. Magkakaroon din ng satellite registration sa mga barangay at malapit sa mga simbahan. Pinahihintulutan din ng COMELEC ang mga lokal na opisyal na tulungan ang mga nasasakupan kahit dalhin o hakutin pa sa mga COMELEC office para makapagrehistro. So, kung ngayon po, tutulong ulit sila sa kanilang mga constituents para makarating sa COMELEC, para magpa-register, siguro naman, strictly speaking, hindi yun hakot in the sense na gagamitin sa eleksyon. Wala pa naman pong kandidato ngayon eh. Wala mang illegal sa hakot system. Ayon sa election lawyer na si Romulo Macalintal, nakaka-impluwensya pa rin ito sa botante pagdating ng halalan. Maaaring ito ay hindi pinagbabawal kung ibigay ng transportation expenses, pero siyempre magkakaroon ng utang na loob ang mga botante. At kapag nagkaroon ng utang na loob, pagdating ng halalan, sino yung boboto natin? So, mangyayari niya kung sino lamang ang may pera na makakapaghakot, maaaring sila lamang ang matandaan ng ating mga botante. Magtatagal ang voters registration hanggang October 31 ng susunod na taon. Para sa mga bagong botante, huwag kalimutan ang ID at birth certificate. Sa mga registered voter naman, upang malaman kung active pa ang inyong registration o kung kailangan ninyong magpa-biometrics, pumunta lang sa Precinct Finder sa www.comelec.gov.ph. Micaela Papa, GMA News.